Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga mukha ng hindi napapagal na pananampalataya ang nasilayan sa libo-libong deboto na halos maghapong pumila sa pahalik sa Quirino Grandstand sa Maynila. Tiniis din nila ang mainit na panahon. Mahawakan lang ang Poong Nazareno bago ang traslasyon mula roon papunta sa Quiapo bukas. At wala na ngang bitawan ang marami ngayong gabi mga kapuso kung kailan idaraos ang panalangin sa takip silim. Sa mga oras na ito, tuloy-tuloy po ang programa dito sa Quirino Grandstand na nasa aking likuran, pati na po yung pila sa pahalik. Hanggang sa mga oras na ito, ayon po sa pagtansya ng mga otoridad, nasa 42,000 mahigit 42,000 ang mga deboto sa area na ito. Ang panata ng mga deboto, mga kapuso, tinutukan sa istorya ni Darlene Kai. Ilang segundong haplos at pagdarasal sa imahe ng Poong Jesus Nazareno. Yan ang ilang oras pinipilahan ng libu-libong tao rito sa Quirino Grandstand mula pa kagabi. Pero hindi alintana yan ng mga deboto, tulad ng 66 na taong gulang na si Amelia na hirap lumakad dahil masakit ang paa. Hindi naman nakakakita ang anak niyang si Remy. Kahit na hindi po ako nakakita, feel ko po para sa akin po normal po ang aking paningin kasi tiwala po ako na ginagabayan niya po ako patungo po sa kanya po. Nakakaraos po kami, kahit po ang tatay ko po, isang bulag at ako po. Pamumuhay po namin para guminawa. Si Rosita naman na senior citizen na at PWD dahil sa labo ng paningin, mahigit 5 oras na tsinaga ang pila para lang mailapit sa poon ang mabigat na pasani ng kanilang pamilya. Bata pa ako, may kapatid ako nawala, 1975. Hindi na namin, ayun ang inano ko sa kanya. 10 taon pa na ako, mag-ano na ako sa prosesyon ng Nazareno para makita ko yung kapatid ko. Inatake na nga siya ng alta presyon habang nakapila, kaya agad siyang nilapatan ng paunang lunas. Pagkatapos makapahinga, bumuti na ang kanyang pakiramdam at bumalik na uli sa pila si Rosita hanggang sa mahawakan na niya ang imahe ng Poong Nazareno. Si Rica, abot langit ang pagpapasalamat dahil bitbit niya na ngayon ang sagot sa panalangin niya sa Poong Nazareno noong nakaraang taon. Sabi ko po, once na mabigyan niya po ako ng anak, ayun po, magiging manata na po kami ng baby ko dito. Kaya po dinala ko po siya dito. Sobrang nagpapasalamat po ako kasi hindi lang baby, kundi malusog na baby yung binigay niya sa akin. Buong araw walang hukpayang dating ng mga debotong pumila para sa pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Sa dami ng tao, may nahilong senior citizen na agad pinuhat papunta sa tent ng mga nakastandby na medical personnel. Sa sobrang haba ng pila ng mga deboto para sa pahalik sa Poong Jesus Nazareno ay umapaw na yan dito sa Ross Boulevard at nakaapat na liko na yung pila. Pero dahil mahigpit naman yung pagbabantay ng mga otoridad ay mapayapa naman yung sitwasyon dito at hindi sila nakakasagabal sa daloy ng trapiko. Sa bahaging ito, matyagang nakapila ang mag-ina. Hindi deboto si Rhinelyn pero nag-leave siya sa trabaho para samahan ang anak na si Jacob, 8 taong gulang. Hilig niya po. Kaya sinusuportahan na lang po namin yung kanyang passion ba. Hindi ko alam kung ano ang kanyang mahilig po talaga siya sa mga poon po. Proud naman po dahil kahit hindi pa ako reliyoso, yung anak ko ay talagang yun po. Mahilig po kasi talaga siya since bata pa po. Pangarap ni Jacob maging pari. Sana po tulungan po kaming ni Nazareno araw-araw po. Ang pamilya ni Evelyn na galing pang Binangonan, Rizal, kabilang sa mga debotong naglatag dito sa Burnham Green sa tapat ng entablado ng Quirino Grandstand. Dito na raw sila maghihintay na mag-umpisa ang traslasyon kung saan sila sasama hanggang sa maihatid nila ang Poong Jesus Nazareno sa simbahan ng Quiapo. Dati kasi yung anak ko nakasampa, nakakuha kami ng sinulid. Dalhin mo yung buong taon na napakasarap. Kasi first time niya sumampa, hindi man ako nakahawak. Inuwian naman niya ako ng lubid. Panginoon, kung mayroon na akong hihilingin yung kaligtasan ng asawa ko. Kasi siya yung simula ng kung paano kami mabubuhay. Ilang oras lang na sakripisyo minsan sa isang taon. Ganyan tignan ng maraming deboto ang kanilang taunang panata sa pag-asang mas gaganda at gagaan ang buhay.
Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. At mga kapuso, sa gitna ng nagbabagong panahon, nasaksihan ko ngayong araw ang tila pagpapamana ng pananampalataya ng mga deboto sa susunod na henerasyon ng mga Katoliko. Sari-saring edad nga, kasarian at katayuan sa buhay ang pinag-isa ng taunang panatang ito. Narito ang kanilang kwento. Paniniwala ng mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Bahagi ng sakripisyo ang mabilad sa arawan at maghintay ng ilang oras sa pila sa pakalik para maiparating sa mahal na Senyor ang nilalaman ng kanilang kalooban. Ang pasasalamat sa mga biyaya, pag-igi ng karamdaman, paghingi ng gabay at patnubay at kapatawaran sa mga kasalanan. Dito nila nasasambit kapag nahagkan na nila ang mahal na Senyor. Nakilala namin si Mang Antonio, 69 years old. May baston at iika-ika na siyang maglakad. Dati siyang ice cream vendor at sa pagtitinda araw-araw, nasira raw ang kanyang tuhod. Ano po yung ibubulong ninyo sa mahal na poong Nazareno? Sana lumakas ako. Idinaan siya sa express lane para sa mga PWD kaya madaling nahagkan ang mahal na poon. Pero sakripisyo pa rin ang umabot siya sa Quirino Grandstand sa kabila ng kondisyon. Patone, Opo. ano naramdaman nyo at nahaplos nyo, nahagkan nyo na Opo. ang mahal na poon? Parang lumuwag yung hininga ko. Parang pagka ano ko sa sarili ko, yung maginhawa na, yung parang nawala yung ano ko sakit sa katawan. Pero higit sa pagdarasal para sa kanyang iniinda, ang kanyang pagparito sa pakalik ay para pasalamatan talaga niya ang mahal na Senyor. Dahil sa pagtitinda niya ng ice cream, napagtapos niyang lahat ang kanyang mga supling. Sino-sino yung napagtapos mo? Vivian Avila, accountant. IT, accountant. Oh, Patrick Avila, IT. Oh, Tonton Abila. Tonton Avila, IT. Puro IT. Oh, Angelo Avila, IT, bunso. congratulations po. Congratulations. Blessing po talaga yan. Kinabukasan din ng mga anak ang hiling ng magkaibigang Malu at Asunsyon na mula Binyan, Laguna na unang beses na mamamanata ngayon. Harinawa po, makatapos yung aming panganay at saka yung aming pangalawang anak. Mayroon ako mga kapatid na may sakit Tsaka yung anak ko din na naway makaraos din sa kanyang yung niya. Ano ho yun? Ako ng exam. Dumayo naman mula Bulacan si Lola Flora. Ano po ang nais ninyong ibulong sa mahal na poon? Bakit ho kayo narito? Nais ko sabihin sa mahal na Senyor Nazareno na sana'y magkaroon ng kapayapaan ng buong daigdig lalo na Pilipinas at mga namumuno sa ating gobyerno maging matotoo at makatao. Ilang dekada na siyang namamanata sa mahal na Senyor. Ano po ang pakiramdam ninyo na mahawakan niyo at mahagkan? Parang gumaan ang aking pakiramdam. Lalo na yung aking mga problema sa buhay. Si Mang Narciso, 68 years old, binalda ng stroke na para raw sa kanya'y naging dahilan para malapit siya sa mahal na poon. COVID nung magkakakanto ko. Mula noon, kuka na rin ako sa kanya. Ano hong binulong nyo kanina sa kanya? Ay, lumakas pa. Bigyan pa ng mahabang buhay. Bit-bit naman ni Annalyn taon-taon sa pakalik ang kanyang buong pamilya. Imus Cavite po yung sa mga ate ko, kami naman po Las Piñas. Sino-sino po kayong narito ngayon? Bali magkakapatid po, tapos kasama yung mga Ito po mga chikiting kasama ko. mga pamangking ko po. Ano po ibubulong nyo at nararamdaman nyo? Ayan na ho ang mahal na poon. Kalakasan at gabay sa araw-araw na pamumuhay po namin. Gayun din si Vince, nakasama naman ang anak. Napipil nyo, Kuya Vince. Ayan na ho ang mahal na poon. Siyempre po, masaya po. At kahit sa haba ng pinila, baliwala po yung hirap. Ano po ibubulong nyo sa kanya? Good health po and more blessings and peaceful sa atin lahat. Ngayon pa lamang, iminumulot na raw nila ang mga bata sa kanilang pamilya sa ganitong klase ng debosyon. Ano pong pakiramdam? Nahagkan nyo na ho ang mahal na poon. Ang gaan po sa pakiramdam. Since 12 years na po namin itong ginagawa. Si Aling Carmen, sumasandig naman sa mahal na poon para ipagdasal ang anak na may kapansanan. Ano yung naramdaman nyo at nahawakan nyo na siya?
Masaya na sana gumaling na ako. At saka itong anak kong autism sana ay tumanda yung isip niya. Saka kahit na yung kausapin mo siya ay marunong sumagot. Mag-mature na. Mag-mature. Salamat. Si Aling Perlita, ang 12 anyos na anak na si Denise, ang bitbit sa pakalik para ipagdasal na gumaling na sa microcephaly. Taon-taon talaga. Nandito po kami. Ito na po yung pinangako ko sa kanya. Mula nung 2 years old. Iisa ang hiling ni Perlita sa Nazareno. Humaba pa yung buhay niya. Bigyan pa po siya ng mahaba buhay na makasama pa po namin siya. Isa pa sa aming nakilala, ang lalaking deboto na ito. Kasama ang misis na nagkasakit at ngayoy hindi nakakalakad. Ano hong hihilingin nyo ngayon sa mahal na po? Nariyan na ho siya. Nagpapasalamat ho kami at binuhay pa siya. At sana po magkaroon ng magandang recovery at makalakad muli siya. Opo, amen. Happy Fiesta po. Ang ganitong sitwasyon, hindi raw nila itinuturing na problema, bagkus pagkakataon at oportunidad para mapalalim nila ang kanilang paniniwala sa mahal na poon. Ano naramdaman ninyo? Nahagkan nyo mahal na poon? Nagkaroon ho ako ng lakas ng loob, lakas ng pangangatawan. Ibang-iba ho pagka nakahawa ka sa kanya. Sa iba pang balita, pinadedeklarang unconstitutional sa Korte Suprema ni na Congressman Edgar Erice at Laila de Lima ang natirang halos 151 billion pesos na unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Humihingi rin sila ng temporary restraining order para agad mapigilan ang paggamit nito. Ang sagot ng Malacanang sa pagtutok ni Chino Gaston. May mga items bang vinito si Pangulong Bongbong Marcos sa unprogrammed appropriations ng 2026 national budget? Meron pa rin itong natira na halos 151 billion pesos ang unprogrammed appropriations, ang mga proyekto at pagkakagastusang inilagay sa General Appropriations Act pero mapopondohan lamang kung magkakaroon ng dagdag o sobrang kita ang gobyerno. Ito ngayon ang pinadedeklarang unconstitutional ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice at mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. Humihingi din sila ng temporary restraining order para agad mapigilan ang paggamit nito. Sa kanilang inihaing petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema, kinatwiran nilang sa ilalim ng saligang batas, bawal ang paglaan ng anumang pondo sa GAA na hindi tukoy kung saan gagamitin. At anumang inilaan na pondo sa GAA ay hindi rin pwedeng gamitin sa ibang bagay. Sabi ko nga, bakit pa sinamahan ng unprogrammed funds? Kung hindi sinamahan, syempre policy issues na yung national budget, okay lang sana yun. Talagang rule of the majority. Pero ito, ang question dito, constitutionality. So, hindi ito rule of majority, kundi yung kung naaayon ba yung unprogrammed funds sa ating saligang batas. Sa isang statement, sinabi ng Department of Budget Management na dati nang itinuring ng Korte Suprema na naaayon sa saligang batas ang unprogrammed appropriations. Sa kaso daw ni Belica versus Executive Secretary noong 2019, sinabi ng Korte Suprema na hindi illegal ang unprogrammed appropriations dahil malinaw sa annex kung saan gagamitin ang pondo at magkano ang nakalaan. Lehitimo rin daw itong mekanismo sa pagbabudget na nagbibigay ng flexibility sa gobyerno habang nananatili ang kontrol ng Kongreso sa paggastos ng pondo ng bayan. Pero umaasa sina Erice at de Lima na titingnan muli ng Korte Suprema ang naging separate concurring and dissenting opinion ni Senior Associate Justice Ramon Paul Hernando sa kaso ng pagpapabalik ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth mula sa National Treasury. Sa kanyang dissenting opinion, sinabi ni Justice Hernando na labag daw sa saligang batas ang unprogrammed appropriations sa GAA dahil naglilika ito ng puwang kung saan maaring pumasok ang katiwalian sa gobyerno. Sa tingin din niya, ang kanyang opinion is that unconstitutional talaga. Kaya kami dumudulog ngayon para mag-guide na ang Kongreso. Kasi ina-expect namin na hanggat walang magiging malinaw na ruling ang Supreme Court tungkol sa constitutionality ng unprogrammed appropriations. Pero giit ng mayorya sa House of Representatives, hindi labag sa konstitusyon ang unprogrammed fund sa GAA. A program appropriations can only be implemented and can only be utilized only for a specific purpose. It's subject to specific guidelines and criteria. So it has already been identified in the NEP
prior to the submission. Prior to the approval of the GAAD. Anybody can question naman anything under the sun, no? Under our system, di ba? Tugon naman ng Malacanang sa petisyong kumikwestiyon sa unprogrammed appropriation. Kung may mga question po sila tungkol sa unprogrammed appropriations, karapatan naman po nilang magsampa ng anumang petition. At syempre po, ilalaban naman po ng administrasyon kung ano po yung kanilang isinigawa. Pero babase na rin po tayo kung ano magiging desisyon ng Supreme Court. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Narito ang update sa Bulkang Mayon. Nagbuga ito ng makapal na usok at nagpaula ng abo sa mga kalapit na komunidad. Nakaalerto na rin ang mga nasa extended danger zone o yung 7 hanggang 8 kilometrong palibot ng bulkan. Live mula roon, nakatutok si Ian Cruz. Ian? Mel, naghahanda na nga ang gobyerno sa posibilidad na matagal na manatili sa mga evacuation center ang mga tao dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Inaayos na rin, Mel, ang lahat sakaling iakyat pa ang alert status ng nasabing bulkan. Babaon na! My God! Nasa baba na! Sa gitna ng dilim, tanaw kahit sa malayo ang pagdaos-dos ng tila nagbabagang mga material mula sa Bulkang Mayon. Ayon sa FIVOX, pasado alas 6:30 kagabi na magsimulang maobserbahan ang crater glow o banaag sa tuktok ng bulkan. Gayun din ang pagdaloy ng uson o pyroclastic density current. Pinaghalo itong volcanic gas at mainit na mga bato na agad pumapatay sa lahat ng nadaraanan. Kinaumagahan naman, nagbuga ng makapal na usok ang Mayon. Mas nanginag na yan ngayon kumpara kahapon dahil wala ng mga ulap na tumakip sa bulkan kahapon kung kailan maulan. Kitang-kita ngayon kung gaano kakapal ang ibinuga nitong usok na may kasamang abo. Katunayan, kinumpirma ng FIVOX na nagka-ash fall o umulan ng abo sa ilang bahagi ng Albay ngayong araw. Bakas yan sa ilang halaman at sasakyan sa bayan ng Santo Domingo, Legazpi at Camalig. May nabuo ring panibagong lava dome sa tuktok ng bulkan bago magtanghali kanina habang patuloy ang pagdaloy ng uson ayon sa FIVOX. Nakuhanan din ang uson sa bahagi ng bayan ng Santo Domingo kung saan kitang-kitang pagporma ng mala cauliflower na usok mula sa bulkan bunsod ng pyroclastic density current at rockfall event. Ang ilang bahagi ng Santo Domingo nakaranas din ng ashfall kaninang umaga. Hindi bababa sa 5 lokalidad ang nakaranas ng manipis na ashfall batay sa abiso ng FIVOX. Kaya sa mabinid sa Legazpi City kung saan nakaparada ang ipinapasadang jeep ni Jelon. Kagabi pa to, sir? Kagabi pa po. Opo, sa garahe. Sa barangay Matanag, kita pa sa bubong ng fishballs cart ni Dayan ang manipis na abo. Dahil nasa 8 km radius sila mula sa bulkan, naghahanda na rin sila sa posibleng paglikas. Para makapaghanda na po. Kung sakali pong magtuloy-tuloy yung pagbuga ng Mayon. May abo rin sa sagingan sa gilid ng bahay ni na Jay. Malapit din sila sa daanan ng tubig kung saan pwedeng rumagas ang lahar. Kaya ngayon pa lang, nakaimpake na sila. Likas naman kapag sinabi ng barangay o nagpatawag ng lilikas naman kami. Nanatili pa sa alert level 3 ang status ng Bulkang Mayon. Ibig sabihin, bawal ang pagpasok sa 6 km permanent danger zone. Ayon sa FIVOX, sakop ng 6 km permanent danger zone ang ilang barangay sa mga bayan ng Tabaco, Palilipot, Ligao, Santo Domingo, Camalig, Daraga, Ginobatan, Legazpi City at Bakakay. Nakaalerto naman ang mga lugar na nasa extended danger zone o yung nasa 7 to 8 km radius ng bulkan. May namataan din ng FIVOX na bagong dark lava dome kung saan lumalabas ang uson. Nasa 49 na uson daw ang naitala sa buong umaga. Kabilang sa mga naitala na aktibidad ng bulkan ang isang volcanic earthquake, 162 rockfall events, at 50 pyroclastic density currents o uson. Naglabas din ito ng sulfur dioxide o asupre na tinatayang 702 tonelada. May steaming din na 200 metro ang taas at ang pagsingaw nito ay napadpad sa hilagang silangan. Meron ding ground deformation o pamamaga ng bulkan. Ayon sa gobernador ng Albay, pirmado na niya ang pagdedeklara ng state of calamity sa probinsya na papadaanin pa sa sangguniang panlalawigan. We are anticipating, as mentioned by PBOX, that alam mo naman si Mayon, it may take months, no? So we have to make use of our quick response budget.
Dumating si Albay si DSWD Secretary Rex Gatchalian para tiyakin ang sapat na supply ng pangailangan ng mga evacuee na sa huling tala ay nasa 983 families o mahigit 3,500 na individual. Ngayon kasi 1,000 pa lang, so kayang-kaya. Pero pagdating na dumami pa yan, sana wag naman, kailangan nakahanda rin tayo. Handa naman ang DSWD, pero ang gusto namin is ano yung magiging sistema. We're fixing the system with the local government units, with the province, kung ano yung role ng bawat isa. What if mag-alert level 4? Ito ngayon ang mabigat. That's why nandito si Secretary. Mag-anticipate na tayo. You are now talking of about 50,000 to 70,000 individuals na ating may maintain. Ayon kay Gatchalian, tumutulong din daw sila sa setup ng evacuation centers, mobile kitchen at water truck. Kanina, kahit patuloy ang pag-aalboroto ng bulkan, naging pasyalan pa rin ang Salvacion Rotonda dito sa Legazpi City. Ang magkakatrabaho mula sa Daet, Camarines Norte, sinamantala ang pamamasyal habang narito sa syudad. Sobrang gayon po. Sobrang gayon. Ang banding dito ng magkakaibigan mula Cabanatuan City, Nueva Ecija, hindi pinigil ng pag-aalboroto ng bulkan. Ay, na-amaze kami. Maganda. Just fulfilling. Mel, kahit nga maraming uson yung bumaba mula doon sa bunganga ng Bulkang Mayon, ay sinabi sa atin ni Governor Rosal na wala naman daw naitala na nasaktan doon sa mga residente. Patunay na nailabas nila mula doon sa 6-kilometer permanent danger zone ang mga tao. Yan ang latest mula rito sa Legazpi. Albay, balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Naunsyame matapos mabisto ng pulisya ang tangka-umanong pagbebenta online ng isang menor de edad na ina sa isang buwang gulang niyang sanggol. Nakatutok si June Veneracion. Sa halagang 55,000 pesos, tinangka umunong ibenta ng 17 anyos na ina ang kanyang isang buwang gulang na anak. Pero arestado siya dahil ang kanyang katransaksyon ay mga pulis pala mula sa Women and Children Protection Center. Na-monitor nila ang pag-aalok ng suspect sa anak sa mga naghahanap ng maaampon sa social media. With the engagement doon sa mother, napag-alaman din namin na nagastos niya yung pambayad niya ng matrikula. So, ang plano niya doon sa perang proceeds ng pagbebenta niya ng anak niya, yun ang pangtatapal niya doon sa matrikula niya. Pero duda ang mga pulis sa rason ng ina dahil nalaman nilang kahit nung hindi pa pinapanganak ang sanggol, ay meron na siyang ibang katransaksyon. Meron sila actually kausap na tao nasa Japan na nagpapadala ng pera sa kanila. So, right to assume na parang may transaction na sila. At nakapagpadala ng pera. So, parang earnest money. Kabilang sa kakaharaping kaso ng ina ay ang paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act na merong maximum penalty na life imprisonment. Iniimbestigahan din kung posibleng kasabwat ang 18 anyos na ama ng bata sa tangkang pagbebenta. Lalo silang nalugmok sa pagkakamali. After one mistake, gumawa uli sila and this time mas mataas yung pagbabayaran nila kasi meron silang na-violate na batas. Nasa kustudiya ng mga social worker ang nailigtas sa sanggol. Gayon din ang inang sinusubukan pa naming makuha ang pahayag. Naaalarma ang Women and Children Protection Center ng PNP sa tumataas na bilang ng mga nabibistong babies for sale. Noong 2024, 5 ang nailigtas, 8 naman noong nakaraang taon. Ginagawa na ng paraan ng PNP para mapatanggal ang mga social media page kung saan lantarang iniaalok ang mga sanggol. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Balik Pinas na si Alden Richards pagkatapos magbakasyon sa Amerika kasama ng pamilya. At 2 project nga raw ang aabangan kay Alden this year at magagampanan pa niya ang kanyang dream role sa isang bagong serye. Makichika kay Nelson Canlas. Feeling refreshed pagkatapos ng 2 linggong bakasyon sa Amerika, si Asia's multimedia star Alden Richards. Holiday break well spent dahil nakapag-disconnect siya sa trabaho para mag-focus sa kanyang loved ones. Hindi kami masyadong lumabas sa area so there were no planned long trips. Nandun lang kami most of the time sa bahay tapos kain lang sa labas. It's really more of having quality time with family kasi yun yung medyo nawala last year. And also yun din yung isa sa mga nagiging recharge moments ko.
Ngayong back to work na, magiging busy ang 2026 para kay Alden. Katunayan, nakausap namin siya sa isang bagong endorsement project. Kwento ni Alden, una natin siyang mapapanood sa isang comeback project na malapit sa kanyang puso. Actually, may magbabalik na isang show na ginawa ko rin last year and it's gonna be our season 2. So kahit di ko naman sabihin, alam niyo na kung ano yun. But we're very excited kasi at least it goes to show that the first run did very well and was much appreciated by the audience. Pagkatapos ng ilang buwan, sisimula naman niya ang pagbibidahang upcoming Kapuso medical drama series na Code Gray. Ngayon pa lang, hindi na maitago ni Alden ang excitement dahil dito ay matutupad na ang pangarap niya na gumanap bilang isang doktor. I've never done anything like that before sa career ko and it's gonna be the first again and very excited kasi it's a very mature role. It's very serious and excited lang ako dun sa challenges that's up ahead. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.